Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman po ako para mag-share ng salita ng ating Diyos. Pero bago po ako mag-umpisa, tayo po ay mananalangin. Hihingi ulit tayo ng guidance, ng protection, ng karunungan sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, O God, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal. Ma'am, nagpapasalamat na naman kami sa pagkakataon ibinigay mo po sa amin ngayong umagang ito para makinig na naman, mag-aral at magbasa ng iyong salita. Ama, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan po para maging maayos, walang distraction ng aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo po yung aming puso, yung aming isipan para lubusan namin maunawaan ang iyong sasabihin ngayong umagang ito. Muli mo po akong samahan, turuan, gabayan, Lord, para yung aking mga sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat pong muli sa umagang ito, Father God. Naniniwala po kami, narito kasama ka namin dahil ang salita ay ang nagkatawang tao na aming Panginoong Hesus. Kaya Lord, muli, maraming salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Bago ko po i-share yung aking devotion ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan na ngayon lang nakapanood ng aking channel na itong mga video kong ito, itong sharing kong ito, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at pakiclick din po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Ngayon po nandito po ang aking sharing sa Romans o Roma, dito po sa chapter 1. Dito po ako dinala ng aking devotion sa verse 16 hanggang 17. Ito po ay sulat ni Apostol Paul sa mga taga Roma. Alam naman natin yung istorya ni Apostol Paul bago siya naghayag ng salita ng ating Diyos, yung magandang balita patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ay dati siyang taga-usig ng mga nagbabahagi ng Word of God, ng magandang balita, ng gospel. Pinapahuli niya, pinapahagupit niya, pinapahirapan niya. At masasabi natin na ayaw niya, masasabi natin yun na patungkol dun sa Panginoong Hesus, yung hinahayag ng mga tao. Kaya galit siya dun sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Pero isang araw, kaya kinausap siya ng Panginoong Hesus na tinanong nga na bakit mo ako inuusig. Binulag pa siya at doon nagsimula yung pag-umpisa ng paghahayag niya ng Word of God. Maraming nagduda. Siyempre, taga-usig nga siya, maraming natakot sa kanya. Pero sa tulong ng ating Panginoong Hesus, unti-unti siya natanggap ng mga alagad, ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. At dito nga po sa aking i-share, dito sa verse 16 ay napakaganda nito. Alam ko nung marinig niyo itong chapter 1 verse 16 na to 17 ay alam niyo na kagad ang patungkol dito mga kapatid. Pero hayaan yung basahin ko ulit ito sa inyo at pag-usapan natin yung patungkol dito. Sabi dito, ulitin ko lang, Roma chapter 1 verse 16 hanggang 17. Ang pamagat po nito
ang kapangyarihan ng magandang balita. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. At verse 17, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Salamat sa Diyos. Ano po? Napakaganda. Yung sinabi ko nga kanina, alam naman natin na dati siyang taga-usig si Apostol Paul. Kaya sinabi niya rito na hindi niya ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Apostol Paul, hindi siya nahihiya. Ba't siya mahihiya na i-share ang Word of God? No? Dahil kung ikinahihiya niya ito, walang maliligtas. No? Kung walang mag-share ng Word of God sa panahon natin o sa panahon nila noon hanggang ngayon, walang maliligtas. Yung mga nakaalam lang ng salita ng Diyos, ng magandang balita at pinanampalatayaan, isinabuhay ito, ang maliligtas. Paano yung hindi? Di ba ginawa ito ng Panginoong Hesus? Iniwan niya ang magandang balita. Inutos niya sa kanyang mga alagad na ihayag ito sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao, mga kapatid. Hinayag ito ng kanyang mga alagad. At nang mawala na ang ating Panginoong Hesus, bumalik na sa kanyang kaharian, hinayag nga ito ng mga alagad. At dumating nga yung time na tinawag din si Apostol Paul para i-share, ihayag, ipamalita ang magandang balita patungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaya ito nga sinabi niya, hindi niya ito ikinahihiya, mga kapatid. Ulitin ko lang, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sa lahat ng tao, mga kapatid, ihahayag ito para maligtas ang mga taong sumasampalataya. Ano po? Para malaman nila ang ginawa ng Panginoong Hesus, yung sakripisyo ng ipako siya sa krus, mamatay, inilibing, at sa pangatlong araw ay muling nabuhay. Ito rin ang sinasabi sa atin, sa ating nakakilala ng lubusan sa ating Diyos, sa mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus, nalaman, natutunan na pag-aralan ang magandang balita. Dapat patuloy natin itong i-share sa ibang tao upang hindi lang tayo kundi maraming maligtas. Kung maaari, lahat ng tao ay maligtas dahil nga sa pamamagitan ng magandang balitang ito. At pag ito'y pinanampalatayaan ng tao, isinabuhay ito, maliligtas sila. At ang nabahagian nito ay sasampalataya rin, isasabuhay ito, maliligtas din sila, mga kapatid. Yan ang tinuturo sa atin. Hindi natin dapat ikahiya yung pagbabahagi ng magandang balita. Hindi natin ikinahihiya na yayain ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapwa na sumamba, no, na magsimba, makinig ng Word of God. Huwag natin ikahihiya na mag-invite para makinig ng salita ng ating Diyos o yung Bible study, mga kapatid. Pagyaya tayo, huwag natin ikahiya. Kasi pag kinahiya natin to, ikinahihiya din natin ang ating Panginoong Hesus. Na mag-i-invite talaga tayo, mag-share tayo ng Word of God at ipapanalangin din natin
ang mga tao. Even though na tumatanggi pa sila, pag-pray natin sila. At sabihin na natin na inulit pa na ayaw nila, ipag-pray pa rin natin sila. Yung ating mga mahal sa buhay na kapag niyayaya natin ang Bible study o magsimba na umaayaw talaga sila, ipag-pray natin sila. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong masaktan sa pagtanggi nila. Ano po? Although hindi tayo yung tinatanggihan nila, kundi yung salita ng Diyos, at yung salita ng Diyos ay ang Panginoong Hesus. Kahit na yun ang tinatanggihan nila, huwag tayong masasaktan. Gawin natin manalangin, pagdasal sila, at hilingin sa Diyos na hipuin sila, na sila'y muling magsimba, makinig ng Word of God, at dumating din yung time na sila ay magbasa ng salita ng ating Diyos. Ano po? At sa verse 17, mga kapatid, sabi dito, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya, no? Dahil sa magandang balita. Dahil kapag ito ay ating nababasa palagi at isinasabuhay, mga kapatid, yung ugnayan natin sa Diyos magiging maayos, magiging tama. Ano sabi nga sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Kasi pag sinusunod natin ito, nagiging maayos yung ating ugnayan, nagiging matuwid yung ating ugnayan sa ating Diyos, nagiging tama. Ano po? Hindi na yung umiiwas tayo, hindi na yung umaayaw tayo, kundi nagiging maayos na. Sumusunod tayo sa Diyos, nananalangin tayo sa Diyos, nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, nagsisimba tayo. Ano po? At dahan-dahan, nagiging maayos yung ating puso, yung ating isipan, yung ating buong pagkatao, even yung ating buhay at ikinabubuhay, nagiging maayos, mga kapatid. Dahil yan sa magandang balita, dahil yan sa magandang ugnayan at matuwid nating ugnayan sa ating Diyos, mga kapatid. Diba? Napakaganda. Kapag patuloy tayong nagsisimba, mati ng Bible study, nagbabasa ng Word of God, nananalangin, ano po, nagbabahagi nito. Hindi ba napakaganda ng ugnayan natin sa ating Diyos? Kasi sinusunod natin siya. Kaya yung mga bagay na hindi naman natin hiningi, ipinagkakaloob ng Diyos, no? Na dapat natin din ipinagpapasalamat. Ito lang ang hiningi ko, pero sobra-sobra yung biyaya, yung pagpapalang ibinigay natin ng Diyos. Dahil nga, sumusunod ka sa Kanya. Dahil nga, maganda yung ating ugnayan sa Kanya. Kaya yung pagpapala nandyan. Kaya yung kaayusan ng buhay nandyan. Diba? Kaya yung physically maayos tayo, masigla tayo, malakas tayo. Dahil nga maganda yung ating ugnayan sa ating Diyos na dapat natin ginagawa, na dapat natin sinusunod at isinasabuhay. At sabi pa, mga kapatid, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Salamat sa Diyos, no? Kaya kung matuwid yung ating pamumuhay, maayos yung ating ugnayan sa ating Diyos, at yung ating pananampalataya ay kitang-kita ng Diyos sa ating puso, sa ating buong pagkatao, tayo ay mabubuhay. Mabubuhay ng ano? Ng masaya, mapayapa, masagana, at tagumpay. Diyan tayo mabubuhay, mga kapatid. Magandang ugnayan, magandang pamumuhay. At pagdating ng Panginoong Hesus, kung nagpatuloy tayong naging tapat sa Kanya, yung buhay natin nandun sa kanilang kaharian, sa kaharian ng Diyos Ama, sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. Doon na tayo mabubuhay ng maayos, maganda. Wala nang kalungkutan, puro kasiyahan na lang.
wala nang sakit at karamdaman. Masaya na lang tayo mga kapatid. Nandun ang lahat. I pray yun ang asamin natin mga kapatid. Hindi yung kaligayahan dito sa mundo. Hindi yung mga kayabanan na narito sa mundo na nasisira, nabubulok, nawawala, nananakaw. Ang asamin natin, yung maging matuwid ang buhay natin dito, maayos, matuwid yung ating relationship sa Diyos hanggang sa huling hininga natin. Dahil ang kasunod nun ay yung pagpunta natin doon sa kanilang kaharian. Doon na tayo mamumuhay. Hindi ba napakaganda nun mga kapatid? Alam na natin yung patungkol sa buhay na walang hanggan. Alam na natin yung magiging buhay ng mga taong hindi sumunod, hindi naging tapat sa ating Panginoong Hesus. Yung mga taong maiiwan, yung mga taong nasusunog ngunit hindi namamatay. Di ba po? Kaya itong pag-aaral natin ito mga kapatid, para sa atin lahat to, napakaganda nito na tinuturo sa atin mga kapatid, napakaganda nito. Kaya ang kapangyarihan ng magandang balita ay asamin natin mga kapatid. Magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya, matuwid na ugnayan sa ating Diyos. At yung magandang balita para tayo maligtas ay angkinin natin, isabuhay natin at ibahagi natin sa ibang tao, sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay mga kapatid, upang sila rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Hesus. Kaya anuman yung mga naririnig natin about Word of God, balikan natin, basahin natin, i-share din natin sa ibang tao. Lalo na ngayon, itong ating pinag-aralan, yung kapangyarihan ng magandang balita mga kapatid, i-share din natin. Dahil ito'y may kapangyarihan na kapag pumasok sa puso ng tao, magbubunga ito. Aasamin nilang basahin pa ang Word of God hanggang sa baguhin sila nito, hanggang sa dumating yung time na bigyan sila ng karunungan at lakas ng loob para ibahagi ang salita ng ating Diyos, para maraming maligtas mga kapatid, para maraming magkaroon ng buhay, para maraming makarating sa kaharian ng ating Diyos. Ako nga mga kapatid, gusto ko talaga lahat tayong mga tao maligtas. Lahat tayong mga tao ay makarating sa kaharian ng ating Diyos. Maraming tahanan doon, alam natin yan, sinabi ng Panginoong Hesus. Marami. Kasya tayo, sobra-sobra pa lahat ng tao sa mundo. Kasya tayong lahat. Yun nga lang, may mga taong ayaw, may mga taong tinatanggihan ang salita ng ating Diyos, tinatanggihan ang magandang balita, tinatanggihan ng ating Panginoong Hesus. Yun lang ang nakakalungkot mga kapatid. Kaya huwag tayong magsawang manalangin, huwag nating pagsawaan ipanalangin ang ating kapwa, lalong-lalo na yung ating mga mahal sa buhay, na sila din ay hipuin ng Diyos, magbalik sa loob, no? Magbalik loob sa Diyos, magbasa ng salita ng Diyos sa buhay at ibahagi sa ibang tao. Yan talaga yung aking panalangin mga kapatid. Alam natin may maliligtas at alam natin may hindi maliligtas. Alam natin may makakarating sa langit at alam natin mayroong hindi makakarating sa kaharian ng ating Diyos. Pero I pray tayong lahat makarating sa Ama nating nagbigay buhay sa atin,
na gumawa ng langit at lupa. Dalangin ko yun mga kapatid, na lahat tayo ay makarating. Kaya sa oras na to mga kapatid, ibahagi natin, nakikiusap po ako sa inyo na ibahagi natin ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Kagaya nga sabi ko kanina, kung tumatangki, pag-pray natin. Pag-pray natin na sila rin ay hipuin para magbalik loob sa Diyos. Panalangin natin na yung banal na Espiritu na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus ay maging active. Pakilusin natin siya, kausapin natin siya. Huwag natin pabayaan siya na malungkot at manahimik lang. Kundi kausapin natin siya maya't maya na kumilos siya, turuan tayo, bigyan ng lakas ng loob. Tulungan tayo na maibahagi ang salita ng ating Diyos para hindi lang basta marami, kundi lahat ng tao nawa makarating sa kaharian ng ating Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating nabasa ngayong umagang ito. Salamat talaga sa Diyos. Lagi niya tayong kinakausap. Kagaya ng sharing ngayon, mga kapatid, ng devotion ngayon, na talagang napakaganda. Huwag natin ikahiya ang salita ng ating Diyos. Ibahagi natin ito para maraming maligtas, para maraming sumampalataya, para maraming maging matuwid ang buhay, para maraming tao maligtas at makarating sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Dalangin ko marami tayong natutunan at meron na naman tayong bagong mai-share sa ating kapwa. Salamat sa ating Diyos. Muli tayong mananalangin mga kapatid, ipapanalangin natin ito, ipapagpasalamat natin ito dahil tayo kinausap ng ating Diyos. Magsiyoko tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita, pinasasalamatan, sinasamba kita. Ama sa langit, maraming salamat na naman sa iyong salita na aming nabasa ngayong umagang ito. Maraming salamat sa magandang balita na nakarating din sa akin. Nakarating sa mga taong nakinig ngayong umagang ito. Dahil alam ko, naniniwala po na gusto mong maligtas ang lahat ng tao. Kaya dalangin ko po, Lord, buksan mo yung aming puso at isipan at papasukin ang magandang balita sa aming mga buhay upang lahat kami ay maligtas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Turuan mo kaming maging malakas ang loob, maging matapang. At bigyan mo po kami ng karunungan para magbahagi ng iyong salita, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Huwag mo pong pabayaan ang mga taong ikaw ang nagbigay buhay. Tulungan mo kaming lahat, Lord God, na matutong manalangin ng manalangin at hindi susuko, na ipanalangin ang bawat isa. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob para magbahagi ng iyong salita sa aming kapwa, sa ibang tao, even though, Lord, na kami tinatanggihan. Patawarin mo po kami. Kung kami minsan naduduwag, natatakot, nahihiya, na ibahagi ang iyong salita, patawarin mo rin po, Lord God, ang mga taong tumatanggi sa iyong salita. At hipuin mo lahat ng puso ng tao upang, Lord God, kapag kami nakapakinig ng iyong salita, agad namin itong tanggapin, agad namin itong isabuhay, O Diyos, at magbalik loob na sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, upang lahat kami ay maligtas at makarating sa inyong kaharian. Masalangit, dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa iyo. Huwag mo pong pabayaan na mangunti at mawala ang aming pananampalataya. Dagdagan mo po ito everyday ng aming buhay, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, naniniwala po ako, narinig ko po ang aming panalangin ito. Salamat po.
Ama, idinadalangin ko rin lahat ng tao nakinig, nakapanood ng video ito, ng sharing na ito ng iyong salita, na sila ingatan mo, gabayan mo, proteksyonan mo po sila, Lord. Palakasin ang kanilang mga kapangangatawan, Lord, upang patuloy silang makapagsimba, makapag-aral ng iyong salita at makapagbahagi nito. Dalangin ko rin ay pagkaloob mo po sa kanila ang mga pangangailangan nila sa buhay, Lord. Yung pagkain, perang pambayad, Lord God, maayos na pamumuhay at ikinabubuhay, Lord, ang ipagkaloob mo sa kanila. Maayos, masaya at punong-puno ng pagmamahalan sa loob ng kanilang mga tahanan, Lord God. At I pray na lahat ng tahanan ipapasukin ng aming Panginoon Jesus. Lord, gabayan mo lahat at proteksyonan, ingatan at palakasin ang pisikal na pangangatawan sa pangalan ng Panginoon Jesus. At ang lahat ng Pilipino ay maging matapang na ihayag ang iyong salita sa pangalan ng Panginoon Jesus. Buong Pilipinas, dalangin ko maging maayos, masaya, payapa, masagana at tagumpay ang mga buhay o lugar. Punong-puno ng pagmamahalan, may pagpapakumbaba at pagpapatawad sa puso't isipan. Ganon din ang iyong bansang Israel, Lord. I pray maging payapa na matapos na ang gera, maging maayos, masaya, payapa, masagana at tagumpay na ang kanilang buhay. At ganon din ang lahat ng bansa sa buong mundo, magkaisa, magtulungan, Lord, at magkaroon ng takot sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po. Salamat po, Lord, naniniwala ako nagtagumpay ang gawain ito at yung aming panalangin ay nakarating po sa inyo at naniniwala po ako ito po ay yung tinugon na sa pangalan ng Panginoon Jesus. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all the blessings, guidance, and protection na ibinigay mo sa lahat ng nakinig ngayon, sa lahat ng nakapanood ngayon, sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, at sa lahat ng tao. Salamat po dahil ang tagumpay namin ay sunod-sunod. Dahil po sa inyo, Lord. Salamat, Ama. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Banal na Espiritu. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. 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 Narinig ng Diyos ang ating panalangin. Kaya tanggapin nyo na ang inyong panalangin ay pagkakaloob na ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.